Nanaig sa unang banggaan si Johnny Padua. Pagdating sa back-to-back tapatan, matagumpay na nakalimang panalo ang kampiyon na si Marvin Mendoza, kaya sigurado ng pwesto niya sa Grand Finals. Para sa pagkakataong makapag-uwi ng mas malaking premyo, pinili ni Marvin na ituloy ang laban. Ngayong umaga, magtuloy-tuloy kaya ang panalo niya? Sama-sama natin tutukan yan dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Alam mo, chacha. Alam mo, hindi ko alam ang gagawin mo ito. Lalabas na iba-ibang ginagawa mo. Kuya Kim, sinural na kung ano pinagagawa. Ganyan kita kamahal, mama. Kahit anong pagawa mo sa akin, gagawin ko. Ay, Yan. nako. Pero exciting tong araw na to, mamang. Oo. Ha? Kasi of course, panalo na si Marvin. Nakalima na siya. Nakalima na. Makaka-10 kaya hanggang 100,000. Kagaya ni Jessa May, Kagaya ni no? Jessa May. Ayan ang papanoorin natin, di ba? Abangan nyo yan. Magaling eh. Pero sa halay ng mga magagaling, sino kaya ang magniningning? Sama-sama natin tunghayan ang kanilang laban dito sa Tanghalan ng Kampiyon! I-welcome na po natin ang ating mga inampalan. International Stage Performer, Garrett Bolden! Kapuso OST Princess and Queen Dam Diva, the sultry Hannah Presilas! Multi-platinum artist and OPM hitmaker, iconic Renz Verano! Kilalanin na natin ang ating dalawang kalahok, John Paul Calas at Ryle Mendez. Sila ang sasabak sa unang Bangga! John Paul, kamusta ka na? Ito na, naikwento mo nga sa amin na sumali ka dati sa singing contest tapos nung di ka nagwagi, parang napanghinaan ka ng loob. Bakit? Opo. Ilang taon ka ba nun? 12 pa lang po ako that time eh. Tapos, Parang naramdaman mo? parang yung ang sakit, ganun. Parang Parang ayoko forced na love, siya, parang oo, forced love, parang parang ayoko ganun. na sumali ulit kasi ganito eh. Na-disappoint po ako sa sarili. Tapos, bumaba po talaga yung self-confidence ko. At kailan ka ulit lumaban? Ngayon lang po ulit. Ngayon lang ulit? Yes po. Naka-experience na na-experience mo minsan, hindi man lang sa pag-awit o sa ibang larangan. Yung, for example, natalo sila, nabagsak sila. Ano yung gusto mong i-message sa kanila? Na ikaw ngayon, nakabangon ka, binalik mo ulit yung tiwala mo sa sarili mo. Sa akin po, message ko po para sa kanila is, kahit na madapaman po tayo, kailangan po natin bumangon, tapos patunayan po natin yung sarili natin na kaya po natin. John Paul Calas from Nueva Ecija. Hi, John Paul. Hello po. How are you? Kamusta ka? I'm good naman po. Nabalitaan namin yung story mo, nakakatuwa. Yes Pumunta po. ka rito, sinamahan mo yung kaibigan mo para mag-audition sa Tanghalan ng Kampiyon, ikaw ang natanggap. Yes po. Bali, galing po ako ng work. And then, sabi niya, go ka dito. Tambay ka lang kasi mag-audition ako. Kung gusto mo tumambay. Eh, nandun na po ako eh. So, tinuloy ko na rin po mag-audition. Tapos siya po yung hindi nakuha. Ay! Oh, shout out! Asa siya ngayon? Shout out mo. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na Na hindi nakuha. hindi nakuha. May magandang storya dyan eh, mga inampalan. Oo. Yung nag-audition si Christine Hermosa para sa ABS noong unang panahon, sinamahan lang niya yung kapatid niya. Siya ang na-discover at siya ang sumikat. Oh, ganun talaga. Minsan kasi may mga taong nagiging paraan or way para makuha mo or ano yung tawag dito yung future mo. Yung landas. Swerte lang talaga. Ganun talaga Blessing, yun. blessing. Blessing talaga. Diba? Depende sa Diyos kung kanino ibibigay Totoo yan. talaga yan. Naubos mo ba yung baon mo, nak? Yes po. Hindi bata yan, mamang. Hindi bata yan. Oh, sige. Eto na, alamin na natin. Ano kaya masasabi Oo. ng ating inampalan? John Paul, talagang para sa'yo, binigay, pag sinabi talaga na kung time mo, sa'yo talaga ibibigay ni Lord. Naniniwala ako dyan, mamang. Ilang beses din akong hindi natanggap. Pero sinamahan ko ng sipag at hanggang sa may narating naman lahat ng pagod namin ng mama ko. So, congrats sa'yo, John Paul, dahil nakarating ka dito ngayon. And sa performance mo naman, gusto ko yung delivery mo, yung emotions mo. Gusto ko yung mga smile mo eh. Hey. Patingin Thank ka you ng po. smile ulit. Bigyan mo baon, mamang. Bigyan mo baon. Mamaya, hatid ko yun sa school bus. Okay. Parang nga siya mabait na bata, no? Oo nga, sweet siya, tingnan. Anyway, yung sa dulo din na adlib mo, gusto ko yon yung nag-falsetto ka doon.
It's just that yung vibrato mo, napansin ko lang. Kasi sa ibang parts, kaya mo siyang i-sustain ng malinis and then sa dulo lang ang vibrato. Dito lang sa mga first half siguro na parang lahat na lang may tremulo, may vibrato. And dun din sa low notes, sa first line pa lang, medyo, konting-konti lang naman, nag-sharp ka. So, mas i-practice mo pa yung low notes mo para maging mas suabe, mas flawless pa ang performance mo. Okay, yun lang. John Paul, congrats. Ayun, John Paul. Medyo napansin ko lang na parang detached ka sa audience, sa mga nanonood. Parang you just prepared para dun sa climax part ng song mo. Which is parang nasayang yung first half nung piyesa mo. Kasi napakaganda nitong song na to and ang ganda rin ng boses mo. So, yun. And one thing na sana, if you get to sing this again, is sana mas bigay mo sa amin yung feelings. And Thank you po. John Paul. Okay. Una, maganda yung mga adlib mo dun sa part ng match. Maganda yung binigay mo doon. Maganda rin yung pagbigay mo dun sa How Do You Heal, yung dulo, yung last stanza. And yung simula, tsaka dulo. Lagi kong ine-emphasize to. Yung simula, medyo hindi ka sigurado. Kasi binigyan mo na ng magandang bigay, magandang adlib, yung chorus. So, parang pushing too much na dun sa dulo. Huwag mo nang gawin yon. Hindi na kailangan kasi naibigay mo na eh. Okay? And one more thing, medyo may hinahanap akong dynamics. Simula pa lang hanggang dulo, tama si Garrett, nakakonsentrate ka dun sa bira. Doon ka nakakonsentrate. Ha? Kagaya nung sinasabi namin, ang kanta merong ipinapahiwatig na ibig sabihin. So, kailangan may mahina, kailangan may malakas. Thank you po. Maraming salamat sa ating inampalan. Ano kaya ang score na ibibigay ng ating inampalan? John Paul, ito ang mga between ko para sa'yo. Tatlong bituin ang binigay ni Hannah. John Paul, ang binigay kong between sa'yo ngayong araw ay... Tatlong bituin ang binigay ni Renz. Ibibiti muna natin kung ano ang score ni Garrett. Panoorin natin ang susunod nating kalahok, Ryle Mendez. Eto na, si Kuya Rai. Alam nyo ba, 7 hours siyang nagla-live stream. Meron siyang mga OFW na mga kaibigan na nanonood sa kanya halos everyday. Tuwang-tuwa sila sa iyo. Yes, oo. Tuwa sila kasi whenever they, parang pupunta sila sa stream ko para sumaya sila. Kunyari, nag-work sila, nanonood sila sa akin habang kumakanta ako. So, feeling ko, may purpose ako kasi nakakapagbigay ako ng happiness sa mga OFW natin. At ito pa nga, dahil speaking of pasar, may nambubuli pa dito kay Ryle. Totoo ba yan? Totoo. Madaming, syempre, hindi naman lahat mapiplease natin. No? Totoo. Syempre, may mga magiging basher ka din. So, sinasabi nila na hindi ako magaling. Tinitik ko lang yan sa challenge para malaman nila na hindi lang ako nag-livestream because of fame, ganyan. Ginagawa ko yun kasi may purpose, kasi nakakapagpasaya ako ng mga tao. Ryle Mendez from Nueva Ecija. Hi, Ryle. Hello po, Joaquim. Hello. Ang galing-galing. Alam mo Hello, yung... ate po ako. Nakita na tayo. Hello, kumusta ka? Yeah, hello po. Hello, Kuya Kim. Hindi, hindi ako nagsiselos. Ang cute naman niya. Hindi ako nagsiselos, okay lang. Doon ka kay mamang, okay lang. Uy, pero Kuya Kim ha, Oo. yun daw, may kambal siya. Simon, tama Mon ba? Mendez, yes po. Na sumali sa... Boy romantiko. Boy romantiko, yes. Identical twin? Yes po. Kamukha mo? Yes po, talaga.
Pero kung speaking of kamukha, pati yung boses ni Russell Hitchcock ng Air Supply, kamukha mo rin. Ay, salamat Naalala ko yung po. 1970s, pumupunta ako dyan sa Folk Arts Theater para manood ng Air Supply pag pumupunta rito yan. Ay, nagpupunta rin ako sa Folk Arts. Lumalangoy lang kami dun sa ano. Malinis pa noon, no? Oo, malinis ako pa din. nun. Tapos kukuha tayo ng talaba, tapos kakainin natin, hindi tayo namamatay. Totoo. Sarap, no? Ngayon kaya gawin mo yan ngayon. Patay. Pero- ano kaya masasabi ng ating inampalan? Mama, Kuya Kim, tatanungin ko lang si Ryle. Nagla-livestream ka before, di ba? Yes. Tama? Ayan, napapanood ko na siya noon. Biro mo naman, napapanood ka Oo. pala. Oh my Pero gosh. actually, first time ko siya narinig na mag-perform in person. So, yun. Nice to meet you. And sumali ka ba ng W Copa? Yes. Oh, yun. So, W nag-international na rin siya. Alam na Oo. ako. Yes. Anyways, ang ganda ng registro ng high notes niya, no? Parang yung tono ng boses mo, yan yung mga klase ng register ng boses na inggit ako kasi ang taas. Parang ang brilyo, ang bright ng boses. Pero the only thing is yung nakulangan lang ako sa facial expression. Kasi makwento na yung boses mo eh. Syempre, nag-perform ka na sa W Copa, which is an international venue. Alam mo na when you perform, when you tell the story of the song, ikikwento mo rin yun with all your physical aspects, especially sa face. So, dun lang siguro. Ayun. Thank you, God. Thank you po. Ryle, ako naman tatanong ko sa'yo, idol mo ba ang Air Supply? Yes po. Yes, isa sa mga idol ko po. And si Bruno Mars din. Oo, kasi napansin ko yung way of singing ng original singer ng Air Supply, kuha niya, Sir Renz, yung mga yung diretso yung pag-hit ng note, nakuha niya yung mga bali din. Talagang yung mismong way of singing ng bandang to is kuhang-kuha mo. And gusto ko rin yung range mo, yung high notes mo. I love it. Pareho kami nang napansin ni Garrett na yung sa physical lang. Siguro, okay naman siya, pero mas hinahanap ko lang more pa. Na mas free ka gumalaw. Huwag kang matakot na yung kamay mo imbes na hanggang dito lang, open pa. Kapag gusto mong ituro yung audience natin, turo mo diretso. Stretch mo talaga yung kamay mo, okay? Yan Okay. lang, Ryle. Ryle, Idol ko po kayo. Naku, sip-sip. Kala mo magbabago sasabihin ni Renz, ha? patay. Ano ngayon sasabihin? Mambabasag to. Wala na. Wala na. Kung anong to, mambabasag. Nabasag na. Wala na. Hindi. Kuha mo yung timbre. Kuha mo yung timbre ng Air Supply. Napansin ko lang, pag medyo sa mga nag-extend ka na, medyo na ng konti. Kailangan lang siguro mas habaan mo pa yung... Ay, hindi mas habaan. Mas humigop ka pa ng konting hangin. Konti pa. Kasi itong air supply, kailangan marami kang air supply. Yan. Kasi siya na nga, hindi na niya nakakanta ngayon, yung mga kanta niya. Kasi nung araw, nung mas bata pa siya. Si Russell. Oo, si Russell. Ang tataas talaga. Mahirap abutin ang original key nito. Binaba na, binaba ng konti. Pero ayos pa rin. Napansin ko lang na pag nakababad ka na doon sa taas, medyo lumalaylay ng konti. Yun ang napansin ko. At saka alam mo rin, si Russell Hitchcock, alam mo bakit mahaba ang buhok niyan? Bakit? Bakit, Kuya Kim? Air Supply. Kuya Kim. Kuya Kim. Pero yan ang bansag sa akin noon eh. Dahil ginawa ko isang album ng Air Supply. Nung araw. Kaya Air Supply of the Philippines ang tawag sa akin. Air Supply. Eto na. At dyan po nagwawakas ang ating palabas ngayon. Yon, Kuya Kim. Kailangan lang ng konti pang pero nando na. Yun. Salamat. Thank you po. Mga tiktropa, pinapangako po namin, last na po ni Kuya Kim yon. Okay, eto na. Anong score kaya ibibigay natin mga inampalan? Ryle, ang stars na ibibigay ko sa'yo ay...
mas may kataasan. Ryle, ang binigay kong bituin sa'yo ngayong araw ay... 3 stars! Mamaya na natin ipapakita ang scores ni Garrett. So far, si John ay meron ng 6 stars at si Ryle naman ay meron pong 7 stars. Samantala sa mga gusto po mag-audition sa Tanghalan ng Kampiyon, panoorin niyo po ito. Sa pinakabagong season ng Tanghalan ng Kampiyon, tuloy-tuloy ang pagbida natin sa mga Pilipinong may pusong kampiyon. Kung ikaw ay 16 to 50 years old, palaban sa kantahan at may pusong kampiyon, supot na sa aming weekly auditions every Wednesday and Thursday, 3 to 5 p.m. sa GMA Studio 6. Go na mga tiktropa! Mag-audition na para sa Tanghalan ng Kampiyon, Season 2. Tiktropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na ito? Abay, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.